Oh. Wala hiya ka? Oh. Sinampal mo ko? Hayop ka, nandito ka sa pamamahay ko, ha? Nandito ka sa pamamahay ko! Wala hiya ka! Hoy! Michelle! Hoy! Magsitigil ka kayo! Hoy! Tama na nga! Bibi. Ano? Ang aga-aga, ang lambing mo ah. Siyempre naman. Ay, nakakapagod. Francis, dito na ako titira. Teka lang. Bakit naman kasi hindi ko nagsabi agad na pumunta kayo dito? Kailangan pa ba ako magsabi sa'yo? Kapatid mo naman ako eh. Ate, ano sabi mo? Dito ka natitira sa bahay? Ay, pwede naman, mga 2 weeks po. 2 weeks? Ikaw talaga magdi-decide? Te, mali naman yung ginawa nyo eh. Dapat nga, kinausap nyo muna ako para kausapin ko yung asawa ko. Ano ka ba? Parang hindi mo ako kapatid At saka isa pa 2 weeks, ang sabi mo? Lifetime na ako dito, kaya wala kang magagawa. Po? Ano? Ate, bigla-bigla naman po yung desisyon ninyo. Wala nga po kayong approval sa aming mag-asawa eh. Kailangan pa ba ng approval yung dalawa? Babe, Wala kayong magagawa. Basta dito na ako titira, sa ayot sa gusto nyo. Okay lang, babe. May bakante pa naman tayong kwarto sa guest room. Pwede naman po si ate doon. Guest room? Alam mo, gusto ko, yung may aircon. Ayoko naiinitan ako. May electric fan naman po sa aircon, Ayoko ate. nga ng electric fan, di ba? Gusto ko aircon. Bakit niyo po gusto ng aircon? Ano, masisira? Ano po problema pag... Mainit kasi pag electric fan. Ano ba? Ang dami mong daldal, no? ate naman. Sumusobra na ata kayo eh. Sobrang laki kong makapagdiman. Nakakahiya na sa asawa ko. Nakakahiya. Sir! May tubig niya. Namusta ko. Sige po, manang, dyan na lang po. Sisend ko na lang po yung bayad. Sige na, sir! Salamat. Ate, Tagaytay naman tong lugar natin dito. Hindi naman po ganun kainit. Kaya okay lang po siguro na kahit wala na pong aircon. Yun nga yung gusto ko eh. Wala kang magagawa. Sige na ate, para manahimik ka, bibili na lang kami para sa'yo. Buti naman. Babe, huwag na lang natin mapabayin na. Minsan lang kasi pumunta sa Maynila eh. Ayos lang, Francis. Ate, welcome ka dito sa bahay. Tsaka, huwag kang mag-alala. May pagkain naman po dito. Pwede ka kumuha sa ref. Kahit hindi mo ako i-welcome, okay na okay lang sa akin. Ate, gusto mo ihatid na kita sa kwarto mo? Sige. Malinis ba yon? Baka mamaya puro alikabok yun ha. Nilinisan mo ba? Ipapalinis ko po sa katulong. Hindi, gusto ko ikaw maglinis. Eh, Katulong may pa. katulong. Makit ka na ate. Mag-uusap pa kami ng asawa ko. Sige na te, makit ka na lang. Mag-uusap pa kami ng asawa ko. Sige na nga. Aarting. Babe, pasensya mo na talaga. Minsan lang kasi dumalaw dito eh. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan mapaliwanag. Ayos lang. Ayos lang naman sa akin eh. May importante, alam natin na safe yung ate mo dito sa bahay. Alam mo, ang swerte ko talaga sa'yo eh. Napakabait mong asawa. Sandali lang ha, ikukuha ko yung paborito mong pagkain kasi nagugutom na rin ako eh. Sige babe. Magnanakaw! Hindi nakapasok na magnanakaw dito. Hoy! Nandito ka! Magnanakaw ka, no? Teka lang po. Hindi po ako magnanakaw. Driver po ako dito. Sigurado ka? Parang hindi ka naman mukhang driver. Baka nagpapanggap ka lang, no? Ma'am, bago ka po kasi dito kaya di mo po ako kilala eh. Nasaan si Marimar? Nandun po, sa garden. Grabe, parang si Dora.
Babe. Alis na ako. Papasok ka na sa trabaho mo? Oo. Ay, Kaya pala, mag-iingat ka ha. ikaw nang bahala dito ah. Ano to? Mamalengke ka na bukas, tsaka bumili ka ng mga grocery. Ay, oo babe. Tsaka yung sinasabi ko sa'yo, magsha-shopping ako, di ba? Naku, dami-daming pera naman nito, babe. Sobra-sobra naman to. Oo naman alam ko naman marunong ka mag-budget eh. Tsaka si ate, ikaw nang bahala dun. Naku, pagod na pagod yung asawa kong kakatrabaho sa call center, oh. Mabuti na lang talaga gabi yung trabaho mo na hindi mainit yung daan. Oo naman, tsaka pasok na, baka mali pa ako. Ay, naku, mag-iingat ka, babe, ha? Alis na ako ah. Babe, may nakalimutan ka. Ano yun? Sige ka, magtatampo ako niyan. Bukas na. Ano ka ba, babe? Mag-asawa tayo, tapos, sige ka. Sige na. Suluhin mo ka matag. Hindi Ano? ganyan. Ano ba? Tulo. Tigre to. Bye. Love you. Love you. Grocery. Ay, bibili nga pala ako ng bagong bag mamaya. Ay, naku, sobrang swerte ko talaga sa asawa ko. Napakabait, napakabait. Ay, bibili pala ako ng Nakita bag. ko yung binili sa'yo ng kapatid ko. Anak yan. Ay, ate, sandali lang. Sa akin to eh. Pambibili ko kasi to ng grocery, tsaka pang-shopping ko mamaya. Hoy, alam mo, kung sino mang may karapatan sa ating dalawa dito, ako yun. Kasi ako yung kapatid. At saka, hindi mo naman kailangan mahawakan mo yun. Ano yan? Ate, may karapatan din ako kasi bigay to sa akin na asawa ko eh. Kasal ba kayo? Ha? Akin na yan. Ate, sa akin to eh. Ano ba? Ibibigay mo sa akin yan, hindi? Akin yan. Ate, akin yan eh. Bakit mo kinukuha yan? Bigay sa akin ng asawa ko yan eh. Pambibili ng grocery Wala yan. kang pakialam. Sa akin to kasi kailangan ko rin mag-shopping. Saka, hindi mo kailangan hawakan to, no? Sa akin to. Saka, bakit? Asawa ka lang naman ah. Saka isa pa, hindi kayo kasal. Tandaan mo yan. Ano, may sasabihin ka pa? Sumusobra ka naman. Sobra. Pwede ka namang manghingi sa akin eh. Hindi mo pwede kunin lahat. Ano manghihingi? Pera mo ba to? Ha? Pera to ng kapatid ko. Di ba may karapatan naman ako kasi asawa niya ako? Wala akong pakialam. Akin na to ah. Basta. Kung may magic lang talaga ako, gagawin ko yung ate ni Francis na garapata. Oh, Jemboy! Andiyan ka na pala. Halika rito. Sumabay ka na sa akin, kumain ka na. Halika na, para may kasabay ako dito. Ma'am, may gusto sana ako sabihin sa'yo eh. Ano yun? Sige na, sabihin mo lang. Ma'am, Ito, oh. yung kapatid kasi ni Sir Francis, ang sama ng ugali. Ay, naku. Sinabi mo pa. Alam mo ba kanina? Kinuha sa akin yung pera na binigyan ni Francis, yung asawa ko. Hindi naman ako makatanggi kasi natakot ako eh. Alam mo, napapansin ko sa kapatid niya. Masyadong iba yung ugali niya sa asawa ko. Kaya nga ma'am, tsaka nga, kanina nga rin eh. Napagbintahan ba naman ang magnanakaw eh. Ano? Dapat sinabi mo na dito ka sa bahay. Personal driver ka namin. Ma'am, sinabi ko na nga po, pero nilait-lait pa rin niya ako eh. Napakasama ng ugali eh. Ay, nako. Yan nga yung naano ko sa kanya eh. Hindi ko nga ba alam kung saan nagmana yung kapatid ni Francis na yan? Kaya nga, ikaw bago-bago, kala mo, try na dito eh. Jepoy, pagpasensyahan mo na ha. Siguro ang mas mabuti natin gawin, kung kailangan na tayo na lang mismo yung umiwas sa babaeng yun, gawin na lang natin para wala ng gulo. Kaya nga po ma'am, kumain na po muna tayo ma'am. So, sige, kumain ka na dyan ha. Meron pang tilapia dito. Magpakabusog ka. Anong pagkain? Ate, kumain ka na ba? Kaya nga ako naghahanap ng pagkain, di ba? Anong ulam? Merong isda dito, ate. Wala man ang fried chicken dyan? Ha? Yan, isda?
Ate, pasensya ka na ha. Eto kasi yung nirequest ko sa cook natin ngayon, mag-isda. Huwag ka mag-alala kasi mamaya magluluto tayo ng manok. Ang dami mong alam. Saka, bakit kasabihin mo to, ha? Katulong lang to, Ate, hindi siya katulong dito sa bahay. Siya si Jebo, yung personal driver namin ni Wala Francis. akong pakialam kung personal driver niyo. Saka, hindi ko naman inaalam eh. Dapat hindi niyo sinasabay to. Ate, actually matagal na siya sa pamilya namin at hindi na iba yung turing namin sa kanya. Oh, ba't mo sinasabay yan, ha? Katulong lang naman yan, Ate, actually matagal na si Jebo dito sa bahay namin. Hindi na iba yung trato namin sa kanya. Tinuring na rin namin siyang parang pamilya. Kaya nasanay na kami na kasabay namin siya kumain. Lahat naman ng mga namamasukan namin dito sa bahay, tinatrato na namin na parang pamilya. Talaga ba? Hoy, huwag ka nga sumabay dito. Hindi ka bagay sumabay sa mga amo. Ate, huwag mo lang pagsabihan si Jeboy ng ganyan. Alam mo, kakain ako ayaw ko nga siyang kasabay At saka, alam mo sa totoo lang, ang dapat kinakain niya, hindi ganyan. Yung tira-tira natin. Anong tingin mo sa kanya, aso? Bakit naman tira-tira yung ipapakain mo sa kanya? Tao yan, ate. Ano ka ba? Yun yung gusto ko Ano, papaalisin mo yan o hindi? At Sige. saka kakain ako Sige na, ma'am. Aalis na lang po ako. Mabuti pa nga, umalis ka na. Yan po yung dragon eh. Pasensya ka na, Jeboy, ha? Sige pa, ma'am. Kumain ka na lang mamaya ulit. Huwag ka magdabog Saka ikaw, huwag ka na magpapasabay ng katulong dito. Pasensya na, ate, ha? Saka, tingnan mo yung ulam, Isda! Ate, teka lang. Parang familiar sa akin yung damit na suot mo, Ano naman? Damit ko yan, Bakit mo sinuot? Akin yan, di ba? Ano naman sa'yo kung damit mo to? Teka, paano mo naman nakuha yan, ate? Nasa aparador ko yan. Sa kwarto ko yan, Pumasok ka sa kwarto mo. Kasi wala na akong damit na maisuot. At saka isa pa, huwag kang magreklamo. Kasi pera naman yan ng kapatid ko yung ginagastos mo pambili ng mga gamit mo Ate, sumusobra ka naman, ata. Pumapasok ka ng kwarto nang walang tao. Privacy ko yun. Wala kang karapatan pumasok sa kwarto na mangialam ng mga gamit ko. Ano ka ba? Ba't ka nagagalit, ha? Ate, malamang magagalit talaga ako. Okay lang pag-alaman mo nito yung mga pagkain namin Pero yan, personal na gamit ko yan. Hindi mo dapat sinusuot yan. Tsaka, regalo pa sa akin yan ni Francis Talaga? Ang tanong, pera mo ba to? Di ba binito ng kapatid ko? Kaya, wala akong pakialam kung regalo yun ng kapatid ko sa'yo. Alam mo, ate, parang tinatanggalan mo ako ng karapatan sa kapatid mo. Oo nga. Asawa ako ng kapatid mo. Natural na bilhan niya ako ng damit. Ayos lang naman yun Ate, pwede ba kabarin mo yan? Akin na nga yan. Oo ba rin? Saka hindi naman to bagay sa'yo Tingnan mo nga yung katawan mo. Mas bagay sa akin to, no? Hindi ka naman si Marimar Akin na nga yan. Pag-beach ko yan Akin na nga yan. Wala niya ka? Akin na nga. Ano ba? Wala akong pakialam kung pang-beach mo to. At saka hindi naman talaga ako si Marimar. Magkaiba tayo, no? Itim mo kaya. Maputi ako, Alam mo, ate, kahit maputi ka pa. Oo. Kamukha mo pa rin si Corazon. Corazon? Wala akong pakialam kung sino yung Corazon sinasabi niya. Alam mo, ate, sana hindi na maulit yan, Dahil kapag naulit na, nangyalam ka ulit ng mga gamit ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sumusobra ka na. Nangingialam ka ng gamit na hindi naman sa'yo. Pag wala na akong damit, uulitin ko ulit. Magunguha ko ng damit sa kwarto mo. Wala akong pakialam. Pakasalbahin mo talaga. Te. Kamusta ka naman dito? Nasaan si Marimar? Nawala ko kanina kanina ng asawa mo Tingnan mo, Ano? yung ulam. Ayan alam naman niya na hindi ako makain yan Ate, pagpasensya mo na rin yung asawa ko Siguro, na-stress lang yun. Hayaan mo, order na lang ng pagkain para sa'yo. Kakausapin ko na lang si Marimar.
Oo, saka kinukuha niya yung damit niya. Damit niya daw to. Totoo, te. Damit niya talaga yan eh. Eh, wala na akong damit eh. Yan kasi yung sinusuot niya pag natutulog kami. Eh, wala na nga akong damit. Anong gagawin ko? Eh, syempre, makukuha ko ng damit niya. Eh, ilang piraso lang yung dala kong damit dyan eh. Sige, te. Kausapin ko lang yung asawa ko. Kumain ka na. Saka pinagsalitaan niya ako ng masasama kanina, ha? Pagsabihan mo na. Sige po. Okay. Love naman. Bakit mo naman ginawa din sa ate ko? Ha? Bakit? Wala naman akong ginawang masama sa kapatid mo ah. Yan, sabi niya kasi, inaway mo daw siya. Ano, dahil lang dun sa damit? Eh, hindi naman yun ah. Yung nangyari ah. Wala ka kasi dito. Mabilis ka rin naman maniwala sa kapatid mo kung alam mo lang talaga kung ano yung totoong nangyari. Hindi lang naman tungkol sa damit yung pinag-uusapan natin dito. Kilala ko yung kapatid ko. Umiyak na yun nung kinuwento niya yung nangyari. Eh malamang nagpapabiktim lang yung kapatid mo. Palibhasa kasi wala kang alam eh. Kahit na. Bakit Kilala mo yung pinapunta- kapatid ko yun. Teka, kinakampihan mo ba yung kapatid mo dito? Wala. Pinapaalala ko lang sa'yo nga, ako yung asawa mo. Wala akong kinakampihan dito. Tandaan mo, kapatid ko pa rin yun. Sino ba mas matibang sa'yo ha? Yung kapatid mo, yung asawa mo? Sige, kung yan yung gusto mo, edi, siya yung paniwalaan mo? Ate, wag na yun ha. Ayoko ng gulo. So, ano? Kinampihan ka ba ng kapatid ko? Di ba hindi? Alam ko naman kasi mas makikinig siya sa akin eh, kaysa sa'yo. Bakit? Kawawa ka naman. Isiniraan mo ako sa kanya eh. Alam mo, gusto ko sana irespeto kita eh. Kasi kapatid ka ng asawa ko. Pero sa mga pinapakita mo, hindi mo deserve yung respeto na gusto mong makita sa akin. Wala akong pakialam kung di mo ko respetuhin. Ano bang nagawa ko sa'yo, ha? Bakit ang init-init ng ulo mo sa akin? Unang dating mo pa lang dito sa bahay, pinag-iinitan mo na ako. Gusto mo malaman? Ayoko sa'yo. Bakit? May problema ba sa akin? May mali ba sa akin? Meron. Marami. Kasi, bakla ka. Hindi ka babae. Kaya ayoko sa'yo. Bakit hindi ganyan yung kapatid mo mag-isip? Ang kitin naman ng utak mo mag-isip, ate. Kasi si Francis, tanggap niya ako kahit ano pa ako. Ang tanong, bakit? Pareho ba kami ng utak nun? Ano bang mali doon? Nagmamahalin kaming dalawa, mag-asawa kami. Mahal namin yung isa't isa. Wala nga akong pakialam kung mahal niyo yung isa't isa. Basta ayoko sa'yo. Kasi nga, bakla ka. May bakit Hindi ka may mali ba sa magkakaanak. pagiging bakla? Wala namang mali doon ah. Hindi ako magkakaroon ng pamangkin sa'yo eh. Alam mo ba yun? Ate, grabe ka naman makapagsalita. Oo, hindi ako mabubuntis. Hindi ako magkakaanak. Pero doon ba yun ba yung sukatan ng pagmamahal para sa'yo? Saka isa pa, ang dami naman lalaki, di ba? Bakit pati kasi kapatid ko pa. Kasi mahal din ako ng asawa ko. Mahal ako ni Francis, mahal ako ng kapatid mo. Kakabisit ang arte-arte mo. Alam mo, ate, siguro mas mabuti pa umalis ka na lang dito sa bahay. Para wala nang gulo. Eh kung ayoko umalis, ano gagawin mo? Bakit ano ba bang gusto mo kaya mong gawin sa akin, ha? Sisiraan mo ako hanggang sa maghiwalay kaming dalawa? Yun ba yung gusto mo? Oo. Saka gusto ko umalis ka dito sa bahay. Alam mo ba yun? Ako ba talaga yung papaalisin mo? Ha? Ang kapal naman ang mukha mo. Talaga makapal ang mukha ko. Alam mo ba yun? Bakit? May madilis ba na mukha? Ha? Eh yung mukha mo nga, makapal nga eh.
Oh. Wala hiya ka! Oh. Sinampal mo ko! Hayop ka, nandito ka sa pamamahay ko, ha? Nandito ka sa pamamahay ko! Wala hiya ka! Hoy! Hoy! Masitigil ka kayo! Sobra ka na, ha? Hoy! Tama na nga! Ikaw, sumusobra ka na eh. Hindi mo na ginagalan yung ate ko. Di ba nag-usap na tayo? Tingnan mo ang ginawa Ay, niya sa alam mo yung kapatid mo yun, nauna eh! Kakambihan mo na lang talaga basta-basta yung kapatid mo, no? Nakita nga kita eh. Sinabunutan mo. Sobra ka na eh! Papa... Hindi mo ba nga alam kung ano yung buong nangyari? Kampi-kampi kagad? Francis, ako yung asawa mo dito, di ba? Nagsasabi ako sa'yo ng totoo! Sir! Magising ka naman! Magising ka naman! Magising ka Ma'am, naman! kalma na. Sir, totoo po yung sinasabi ni ma'am. Napakasama po ng ugali niya kapatid mo. Isa pa to, oh. Nangingialam ka, ha? Sino Lagi- ka ba dito? Driver po ako, pero lagi po niya inaaway ito si ma'am eh. Tsaka pinagbintangan nga po niya magdadakaw eh. Alam mo, te, dapat siguro umuwi ka lang sa probinsya. Bakit ako? Akala ko ba naniniwala ka sa kanya, ha? Gumagawa lang sila ng kwento niyan eh. Ma'am, kilala po nila ako. Matagal na po ang driver dito. At di ko po kaya gumawa ng kwento. Kalokohan mo. Sir, sige, ikaw bahala. Simula ngayon, te, kunin mo na lahat ng gamit mo at huwag ka na bumalik dito. Talagang makikinig ka sa kanila, ha? At bakit hindi, ha? Alam mo, gusto sana kitang irespeto eh. Kasi hindi mo deserve. Tama na ha. Huwag ka na nga magdahilan. Kung talagang ate kita, dapat tinanggap mo yung asawa ko. Ano? Nakagalit ka sa kanya dahil bakla siya? Ang dami naman kasing babae dyan, oh. Bakit kasi bakla ka talaga? Siya nga yung mahal ko eh. Tsaka wala ka nang magagawa. Pwede ba umalis ka na? Talagang papaalisin mo ko? Ate mo pa rin ako, ha, Francis, ha? Anong gusto mo? Tatawag ako ng pulis? Para dampatin ka? Umalis ka na. Sige na, sir. Hatid ko na po siya sa labas. Magsama kayong dalawa. Lalo ka ng bakla ka. Alam, huminga ko ng tawad sa'yo dahil sa ginawa ng ate ko. Akala ko ba naniniwala ka dun sa ate mo? Lapit ka sa akin. Pasensya ka na kasi nakita ko kasi nung sinabunutan mo yung ate ko eh. Natuloy magagalit ako. Bunutan? Dapat kasi inaalam mo yung totoong nangyari eh. Hindi basta-basta ka na naman naniniwala kahit kanino. Hindi mo ko pinaniwalaan kahit asawa mo ko. Sorry na. Ano bang gusto mo para makabawi ako sa'yo? Bumawi? Oo naman. Kiss mo ko. Ano? Kiss mo ko. Pwede naman. Maligo ka muna. Sige, hindi kita magpapatawan. Ika nga.